Napagtanto ni Boro na si Momoshiki at Setsuki ang nakalutang sa himpapawid, kaya agad niya itong inatake. Ngunit winasak ni Momoshiki ang kamay niya at sinipa siya ng malakas na nagpalipad sa kanya sa malayo. Napansin ni Momoshiki na ubos na ang chakra ni Boruto, kaya dumapo siya malapit kay Naruto at sumipsip ng kaunti sa chakra niya. Pinagpatuloy niya ang pagsipa kay Boro at pinapalayas siya sa paligid. Nakabawi ng malay si Mitsuki at nakita niya si Momoshiki na pinapatay si Boro gamit ang napakalaking Rasengan. Nakabawi rin ng malay si Koaki. Sinabi ni Momoshiki na malayo pa si Boruto sa pagkawala ng lahat habang bumabalik ang karma niya. Hinuli ni Mitsuki si Boruto habang bumagsak siya. Nagising si Boruto na walang alaala sa nangyari. Nag-aalala sina Mitsuki at Sarada sa karma niya. 2 araw ang lumipas, nagising si Naruto sa ospital at ipinaalam sa kanya ang nangyari. Dali-daling pumunta si Boruto para ipaalam kay Koaki at tinanong ni Naruto kung kumusta si Sasuke. Ipinahayag ni Sakura na nagising na si Naruto. Naisip ni Kate-sok na baka tinatanggihan ng katawan ni Koaki ang prosthetic. At tinanggihan ni Koaki ang painkillers na pwedeng makapagpahina sa kanyang senses. Wala nang maisip na gamot si Kate-sok dahil hindi niya maintindihan ang katawan ni Koaki, pero hindi nag-aalala si Koaki. Dumating si Boruto na may balita tungkol sa paggising ni Naruto. Dinala niya si Koaki para makita si Naruto na binibisita rin ni Sasuke, Sai, Shikamaru, Sarada, at Mitsuki. Nagka-coordinate silang lahat sa alam nila. Tinanong ni Shikamaru kung sigurado na Otsutsuki si Jigen. Ipinahayag ni Sasuke na may nakatagong tentails si Jigen sa ibang dimensyon na hindi na niya ma-access. Hinala ni Sai na baka binago ang coordinates nito. Ikinalat ni Boruto kung paano nakipaglaban si Boro at naipakita ni Sarada ang tagumpay niya gamit ang Chidori. Ipinaliwanag ni Sarada ang sinabi ni Boro tungkol sa pagpapaniwala sa tao sa miracles gamit ang virus niya. Ipinahayag ni Koaki na lahat ng miyembro ng Kara, kasama siya, ay binago ng scientist na si Amado. Ibinunyag niya rin ang isa pang Kara Inner, si Code, pero wala siyang alam tungkol sa kakayahan nito. Naisip ni Shikamaru na kakaiba ang kakulangan ng kaalaman ni Koaki at tinanong kung alam niya kung bakit siya tinawag na vessel. Naalala ni Boruto ang sinabi ni Delta na katawan ni Koaki ay hindi sa kanya. Ipinaliwanag ni Koaki na marami pa ang na-experiment kasama niya at namatay. Inamin ni Boruto na hindi niya maalala ang katapusan ng laban kay Boro. Nagpalitan ng tingin sina Sarada at Mitsuki. Dumating si Sakura at sinabing kailangan magpahinga si Naruto. Tinawag ni Koaki si Boruto sa tabi at sinabi kung paano lumaki ang kanyang sungay nung lumawak ang karma niya. Naalala ni Boruto ang sinabi ni Momoshiki. Sa kwarto niya, ikinwento ni Sarada kay Sasuke ang pagkatalo kay Boro ni Boruto. Ibinunyag ni Mitsuki na tinawag ni Boro si Boruto na vessel ni Momoshiki. Hinula nila na ang karma ay paraan ng mga Otsutsuki para muling buhayin ang sarili. Pero naniniwala si Sasuke na si Jigen mismo ay vessel ng isa pang entity. Dumating sina Shikadai at Inojin sa ospital, dala ang taiyaki para kay Koaki bilang pasasalamat sa pagprotekta kay Naruto. Namangha si Koaki sa Custard One na inirekomenda ni Sarada noon. Naglaro sila ng Extreme Shinobi Picture Scrolls. Dumating si Sumire at pinaalalahanan si Koaki na magpahinga. Umalis ang iba at tinanong ni Koaki si Sumire kung bakit tinatawag siyang class rep. Ipinaliwanag niya na pareho silang klase sa academy. Humingi si Koaki ng painkillers. Sabi ni Sumire na nag-aalala si Naruto sa kanya at pinayuhan siya na bisitahin ito. Narinig niya si Shikamaru na pinapaliwanag ang panganib ng isa pang atake sa pamamagitan ng karma ni Koaki patungo kay Naruto. Sa bahay, iniisip ni Boruto ang kanyang karma at ang sinabi ni Momoshiki. Sa ospital, iniisip ni Koaki lahat ng naging mabait sa kanya sa Konoha. Sa Konoha, nagising si Koaki mula sa masamang panaginip kung saan inatake ni Jigen ang nayon at pinatay lahat. Tinanong ni Himawari si Boruto kung nasaan si Koaki kasi wala siya sa bahay. Natagpuan ni Boruto si Koaki nasa bubong mag-isa. Tinanong ni Koaki tungkol kay Konohamaru. Sinabi ni Boruto na nasa ospital pa siya at huwag sisihin ang sarili niya. Tahimik si Koaki habang nag-aalmusal. Hindi makita ni Hinata ang ham na binili niya. Inanyayahan ni Boruto si Koaki na mag-training kasama siya at si Mitsuki. Pero natakot si Koaki kasi delikado dahil nagre-resonate ang kanilang karma at mas nagbabago ang katawan nila. Sumulat siya ng note para kay Naruto. Kumuha si Himawari ng pagkain habang nagba-vacuum si Hinata at umalis. Napansin ni Koaki at tinanong kung bakit siya palihim na lumalabas. Ipinaliwanag niya na pinapakain niya ang lobo na tinatawag niyang Jaga sa nakaraang linggo. Napansin ni Koaki na maraming sugat si Jaga. Habang gumugulo sa kanya ang lobo, mabait ito kay Himawari.
Iniisip niya na dapat makahanap ng sariling pagkain ang lobo, pero napapayag siya ni Himawari na tulungan siya. Pinag-usapan nila kung bakit ganito si Jaga. Narelate si Koaki sa lobo. Pagbalik nila, may ibang mga lobo na nagngangalit kay Jaga, pero umatras nang lumapit sila. Pagbalik sa bahay, itinapon ni Koaki ang note na sinulat niya. Kinabukasan, umalis ulit si Koaki kasama si Himawari at tinulungan niya itong kumuha ng pagkain para kay Jaga. Tumutulong sina Boruto at Mitsuki kay Hinata sa hardin. At pinag-uusapan nila si Koaki. Tinawag ni Hinata si Boruto. Wala si Jaga sa kuweba niya at nakakita si Koaki ng bakas ng oso malapit doon. Natagpuan ni Himawari si Jaga patay at pinatahimik siya ni Koaki. Akala niya kung kasama ng kanyang pack si Jaga, baka nakaligtas ito, pero ipinaliwanag ni Koaki na ang puting balahibo niya ang nagpapansin sa ibang predators, at sa pagiging mag-isa, pinrotektahan niya ang kanyang pack mula sa panganib. Inilibing nila si Jaga, at sinabi ni Koaki kay Himawari na may kailangan siyang gawin mag-isa. Pumunta siya sa tarangkahan ng nayon, pero natagpuan siya ni Boruto matapos basahin ang note na nakita ni Hinata habang naglilinis. Gusto ni Koaki umalis kasi pakiramdam niya siya ang responsable kung paano nakapasok si Jigen sa nayon dahil sa kanya. Paalala ni Boruto na pinanggako nilang talunin si Jigen ng magkasama at sinisisi ni Koaki siya at ang pamilya niya sa pagpapahinay ng instincts niya. Dumating si Shikamaru, alam kung nasaan si Koaki dahil sa surveillance. Pinigilan siya na umalis sa nayon. Kahit ayaw ni Shikamaru na manatili si Koaki sa nayon, pipilitin niya kasi iyon ang utos ni Naruto, at gusto man o hindi, miyembro na siya ng nayon. Pagbalik ni Koaki, nakita niyang nasa puntod pa rin ni Jaga si Himawari, at nagpa siya silang dumalaw paminsan-minsan para hindi siya nag-iisa. Matapos malaman ni Jigen na alam na ng Konoha ang tungkol sa kanilang 10 Tails, pinaiba niya ang coordinates nito at inutusan si Code na bantayan ito. Sinabi ni Delta kay Jigen na patay na si Boro matapos niya itong imbestigahan nang wala ng komunikasyon mula rito. Natagpuan din niya ang mga labi ng seal ng Hokage na wala sa lugar. Naghihinala si Jigen na si Sasuke ang may gawa pero naniniwala si Delta na may mas malakas na gumawa nito. Inutusan ni Jigen si Code sa kanyang trabaho at pinabalik si Delta. Sa Konoha, sinabi ni Shikamaru at Saikei Konohamaru tungkol sa kulto ni Boro. Dahil naniniwala silang makakakuha sila ng sagot tungkol sa Kara mula rito, inutusan ni Naruto sina Sai at Konohamaru na pumasok sa kulto. Plano nilang hanapin ang teleportation device na sinasabi ni Koaki na ginagamit ng Kara para maglakbay. Sinalubong sila ni Akari na nagsabi na abala si Boro at baka hindi dumating sa araw na iyon. Ikinwento niya ang kanyang background at na ang kanyang kapatid ay pinili ni Boro para direktang makipag-usap sa mga Diyos. Dinirekta ni Akari sina Sai at Konohamaru kay Shirab at Suzumi na baka alam kung kailan darating si Boro. Sinasabi nila na wala si Boro kasi abala sa isang outbreak sa malayong nayon. Tinanong ni Akari tungkol sa kanyang kapatid na si Kagari at sinasabi nila na pinalawak ni Boro ang tungkulin ni Kagari kaya dapat siyang ipagmalaki. Pinakita ni Inori ang lugar kina Sai at Konohamaru at ipinaliwanag ang uri ng tao na pumupunta sa kulto at ibinunyag ang salvation ni Boro, ang Infinite Tsukuyomi. Sinimulan nilang imbestigahan si Akari at ang kapatid niya na sinasabi ng kulto na kinausap ni Boro noong isang araw bago, kahit alam na nilang patay na si Boro. Ibinunyag ni Akari na nakakatanggap siya ng mga sulat mula sa kapatid niya, pero huminto na iyon at wala siyang kilalang piniling kultista na tulad ni Kagari na nakabalik. Naniniwala silang ipinadala si Kagari sa Kara, kaya nagpa siya silang mag-steer at sinabi kay Shirab at Suzumi na may narinig silang balita na patay na si Boro mula sa ilang Konoha shinobi. Sinasabi ni Suzumi na magme-meditate siya, pero natagpuan siya ni Sai at Konohamaru sa isang nakatagong kwarto na sinusubukang kontakin si Boro, at tinanong tungkol sa Kara. Nang may makita sila sa mga libro, tinapon ni Suzumi ang bote ng virus sa kanila at tumakas. Nahabol nila siya, at ipinakita na immune sila sa virus dahil nakipaglaban ang kanilang mga kaibigan kay Boro. Dumating ang ibang kultista, at sinabi ni Suzumi na mga bandido sila, kaya iniutos nilang hulihin sina Sai at Konohamaru. Ipinakita ni Konohamaru na si Boro ang responsable sa mga outbreak na naranasan nila at na ang mga pinili ni Boro ay ginamit lang sa experiments. Ipinakita ni Sai ang libro na may marka ng namatay na pinili. Sinasabi ni Shirab na hindi nila naiintindihan si Boro at hindi niya sila niloko, ipinapakita lang niya ang kanyang debosyon sa pagsagip ng iba. Sinabi ni Konohamaru na patay na si Boro at wala nang makakakontak sa kanya. Dumating si Delta sa pamamagitan ng space-time gate at sinimulang wasakin ang lugar. Sinimulang lumikas ni Sai at Konohamaru ang mga kultista. Napisa si Suzumi sa bumagsak na debris.
Tumanggi sina Shirab, Inori, at iba pang kultista na umalis o maniwala na patay na si Boro, pinili nilang maghintay sa kanyang pagbabalik. Napisa sila sa mga atake ni Delta. Nakita siya ni Konohamaru, naguluhan sa presensya niya, alam na natalo na siya ni Naruto dati. Lumabas sila sa gusaling nagkakawasak. Umalis si Delta matapos sirain ang space-time gate. Nagluluksa si Akari para kay Kagari. Sa Konoha, iniulat nila ang pagbabalik ni Delta at ang impormasyon tungkol sa experiment sa Boros vessel. Pinagtibay nila ang kanilang commitment na patigilin ng Kara. Sa gabi, pumasok si Koji Kashin sa isang archive facility sa Konoha at nagnakaw ng data. Kinabukasan, pinag-usapan ito ng Team 5 at Team 10. Nagdebate sina Denki at Iwebe kung mas madaling nakalusot ang magnanakaw dahil digital ang data, hindi papel. Sinabi ni Inojin na walang foreign chakra signature na nadetect ng barrier team ng village, kaya naisip ni Shikadai na baka inside job ito. Gusto ni Chocho mahuli ang intruder, kaya pinaniwala niya ang kanyang mga kasama na tulungan siya. Nakita nila ang tower kung saan nanatili si Koji, at isang computer na may blueprints ng archive facility. Nakakita si Inojin ng isang tao sa malapit at lumalabas na si Kakashi iyon. Sabi niya naglalakad lang pero nahinuha ni Shikadai na naghahanap din siya ng intruder mag-isa para hindi mapansin. Ipinakita nila kay Kakashi ang kanilang natuklasan at iminungkahi niya na magpatuloy sa investigasyon ng magkasama at binigyan sila ng earpieces. Pinanood ng apat ang tower at nakita si Koji. Pero biglang nagbago ito ng direksyon. Sinundan siya ni Inojin mula sa langit gamit ang isa sa kanyang mga drawings, pero nawala siya sa gitna ng tao. Sabi ni Kakashi, napansin ng intruder na nadetect siya, kaya iniwan ang hideout at susubukang lumabas ng village. Iniisip niya na pumasok sa sewers ang intruder para magmukhang nawala lang siya sa crowd. Alam ni Kakashi na delikado ang intruder base sa mga galaw niya at sa Jonen na natalo niya sa archives, kaya siya naghabol mag-isa, at inutusan ng Team 10 na sabihan ng Jonen sa bantay na isara ang lahat ng exits. Na-realize ni Shikadai na lalabas ang intruder sa sewer, hindi sa gilid ng village, kundi sa Thunder Rail Station. Masyadong malayo si Kakashi para mauna, at dumating ang Team 10 habang paalis na ang tren. Pinalaki ni Chocho ang kanyang mga braso at itinapon si Shikadai at Inojin sa tren. Pinaralisan ni Shikadai si Koji, pero nung lapit na si Inojin para habarin ang mask, naglaho ang Shadow Clone. Nilabanan ni Koji ang mga guards at pumasok sa isa pang archive facility, pero nauna si Kakashi. Nang makontak siya ni Shikadai, na-realize niya na sinusubukan lang ni Koji na iliga ang extra security sa pamamagitan ng pagpapanggap na aalis ng village para makuha ang data sa physical scrolls na hindi pa nadig-idol. Gusto niyang malaman kung paano nakalusot sa sensing barrier, kaya inatake ni Kakashi gamit ang lightning release, purple electricity, pero shadow clone lang uli iyon. Gumawa ng smokescreen si Koji at nakatakas. Iniisip niya na wala talagang kinalaman sa goal niya ang data, at nagtaka kung sentimental na siya. Nalito rin siya kung bakit hindi nag-counterattack si Jigen para kunin si Koaki, at na-realize niyang ubos na ang chakra niya sa huling laban. Pinag-usapan ng Team 10 at Team 5 ang chase sa Senju Park. Kinausap ni Shikadai si Kakashi, at inisip na dahil ang physical data ay galing lang sa mga dating shinobi, baka isa sa kanila ang intruder. Idinagdag ni Kakashi na baka nakarehistro ang chakra ng intruder. Kaya walang na-detect ang barrier. Bumalik si Koji sa headquarters ng Kara at nakipagkita kay Amado. Sinabi niya kay Koji ang kondisyon ni Jigen at wala ang ibang inners. Plano nila na patayin ni Koji si Jigen.